Aerox at X-Max pinagsama. Anong itsura nun? Pwede pala yun. Silipin natin ngayong araw itong Invictus 160 ng Bristol Motorcycle. So, kamakailan nga netizens ay ginanap yung makina Moto Bazaar kung saan nakita natin na pwedeng i-test drive yung kanilang bagong Invictus 160 na pinaghalo yung itsura ng Yamaha Mio Aerox at saka ng Yamaha X-Max. Paano ba naman yung body niya? Napaka-sporty, brusco, head turner sa kalsada, may minimalist na decals lang, Bristol emblem sa magkabilang gilid. Tapos yung front face naman niya ay parang headlight ng Yamaha X-Max. Bagay pala yung dalawang yung kapag ka pinag-combine. Medyo bilugan yung bandang headlight niya, yung bandang sanguso para siyang may konting tuka. At hindi lang yan basta looks netizens ha, may ibubuga din yan pagdating sa makina. Sa engine, meron tayong 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, at syempre 4 valves na with 160cc of displacement. So sasabay na rin talaga to sa mga 160cc scooters nowadays. Meron naman tayong 58 by 56.8mm na bore and stroke. At ang mahalaga, fuel injected na kaya matipid sa gasolina. It can produce a maximum power of 11.8 kilowatts at 8,500 RPM and a maximum torque of 14.7 Newton meters at 6,500 RPM. So, torquey po ang motorsiklo na ito. Dagdag mo pa dyan na naka-upright sitting position ka, kaya comfortable ito kahit na mahaba yung biyahe. Hindi ka mabibitin sa facing ng rides ninyo at makakahabol ka talaga. Dahil din dun sa kanyang design, magugustuhan mo rin to pagdating sa cornering or sa mga bangkingan. Makakatulong din sa stability niya yung size ng kanyang mga tires. Meron tayong front tire size na 100 by 80, 14. Naka-alloy cast wheels na tayo at tubeless na yung kanyang mga tires. Sa rear naman ay 120, 70, 14 yung size niya. So, 14 inches wheels. Yan yung pinakamadaling imaneho. Pwedeng pang daily, pwede ding pang long ride. Napakababa rin ng seat height niya. 740mm lang. Para sa mga 5'4 na kagaya ko, ay abot na abot natin tong motorsiklo na to. So, sa mga short riders, Asian height, okay na okay po sa inyo. Para naman sa mga tall riders, I think kasya naman kayo dito dahil malaki din yung size ng motorsiklo na to. So, hindi kayo magmumukhang sobrang laking bulas kapag nakasakay na kayo dito. I still recommend na mabisita nyo siya personally at maupuan para maramdaman nyo kung ito ba talaga yung type nyo na motorsiklo. So, overall dimensions kasi, meron siyang 1,990 by 740 by 1,150mm. At 127 kilograms naman yung kanyang weight. I think sapat na siya for its size. Medyo may kagaanan pa nga siya kung tutuusin. Pero sa category niya na medyo sporty, that's actually a good weight na. Sakto lang sa displacement niya. Siyempre, lapat tayo sa kalsada habang nagmamaneho. Hindi yung tipong pag dumaan ka na sa open na kalsada, tapos fast facing, ay akala mo hahanginin ka sa kabilang linya or parang may feeling na hinahangin ka. So, maganda rin yung weight na yan para lapat tayo sa kalsada. Dama mo na rin na medyo may size yung pinamaneho mo. Regular lang yung kanyang ground clearance, 135mm. Pwedeng-pwede na sa mga humps ng Pilipinas. Di na rin tayo sasayad dyan. Siguro kung medyo mabigat na lang kargada mo, baka sakaling sumayad ka pa. Pero isa sa mga nagustuhan ko sa kanya ay yung suspension niya. Meron tayong telescopic fork sa unahan. Tapos, meron naman tayong dual shock sa likuran na debaso. Debaso na yung kanyang mga shocks. Kaya magiging maganda yung feedback nito pagdating sa mga bumpy roads. I think that's also adjustable. So, pwede nyo ring i-configure depende sa weight ng driver at kung ano yung play na gusto ninyo. Pagdating naman sa disc brake, nakalamang pangato kay Aerox kung tutuusin kasi naka-hydraulic disc yung kanyang front brake, pati na rin yung kanyang rear brake. Kasi Aerox kasi is drum brake pa yung kanyang rear. Ito, parehas ng naka-disc brake. At ang pinakamaganda dyan, dual channel ABS din po siya. Opo, tama narinig ninyo. Unahan at likuran ay ABS na rin, parang NMAX. So, super safe nito para sa mga sudden brakes. Kung may biglang tatawid sa kalsada, bigla ka napapreno, hindi maglalak yung wheels mo para mag-cause na mag-semplang ka. Speaking of semplang, imposible ka na siguro halos sumemplang dito dahil meron din siyang traction control system. Kapag madulas yung kalsada, nadulas yung likod na gulong mo, papabagalin niya yon to synchronize doon sa ikot ng nasa unahan at hindi ka tuluyang mag-slide. Galing, di ba? Fully digital na rin pala yung kanyang meter panel. So, meron tayong napakagandang colored LCD display doon na meron ng mga information na kakailanganin natin, speedometer, syempre mga indicator, engine light, kung may problema sa engine, ABS indicator, turn signals. 1,370mm naman yung kanyang wheelbase at nasa unahan din po yung kanyang fuel tank na merong capacity of 10.7 liters. Para sa ganitong size
size ng motorsiklo, malaki na po yung 10.7 liters. Talagang very competitive na siya for its displacement. Malayo-layo na yung mararating mo bago mo maubos yung gasolina mo. Kaya kung aakyat ka ng bundok, hindi ka kakakaba-kaba na walang refilling station doon. Kayang-kaya kahit sa mga liblib na lugar. So far, itong color white pa lang yung nakikita ko, pero sabi nila ay meron ding black at merong gray. Alin sa mga colors na yun ang favorite ninyo, netizens? Keyless na rin po pala ang motorsiklo na to, netizens. So sasakay ka na lang, sususian mo. At para naman dun sa mga old school na gusto na sinususian pa rin, ay meron pa rin po siyang available na physical key. Kaya pwede mo pa rin siyang susian na parang normal na motorsiklo. Meron din siyang side pocket sa unahan na covered at meron din siyang USB charging port. Yun nga lang medyo shallow yung kanyang bulsa. I don't think kakasya yung medyo malalaking smartphone. Pero yung mga malilit na smartphone, let's say regular size na iPhone, ay kakasya naman dito sa loob ng bulsa niya. Very decent din yung size ng kanyang seat storage. Yun nga lang, medyo duda ko kung kakasya ang isang full face helmet. May mga hooks naman siya, pwede mong isabit dun yung helmet mo kung sakaling gusto mong iwan sa motor mo. Ito ngayong Invictus 160 ay merong SRP na 128,000 pesos. Para sa akin, nasa kanya na lahat ng bells and whistles na kakailanganin natin sa isang motorsiklo at sulit na sulit at very competitive yung price point ng Bristol dyan. Sa mga duda naman, sa brand ng Bristol, personally ay nagkaroon na rin ako ng Bristol na Invictus 400. Sobrang ganda ng after sale service nila. Yung mga namang problema ng parts and accessories, kung sa Bristol branch mo siya binili, ay dun mo na din siya ipa-maintain or kung may kakailanganin kang parts, dun mo na din mabibili. So marami pa rin pong available na parts nito. Hindi naman dinadala sa atin yung mga motorsiklo na kulang-kulang yung parts. Marami kang mabibili ng parts nito. Old school na yung mga ganong paniniwala dati na yung mga bagong lumalabas na mga brand ay walang mga parts. Dun mismo sa kasa pa lang ay makakabili ka na ng parts. 25,760 naman yung magiging down payment mo dito kung sakaling kukunin mo siya ng installment. All in na yan. Tapos for 3 years ay magmamonthly ka ng 4,666. Para sa inyo, netizens, sulit ba to Bristol Invictus 160? Ano kayang motorsiklo ang magandang i-compare dito at gagawa natin ng comparison video? Comment nyo naman sa ibaba. Kung nagustuhan mo to, netizens, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pang mga ibang motor ang gusto nyo mapanood next vlog natin? Comment your suggestions below. I-visit nyo naman kami dito sa aming Nedi Shop, located dyan sa Santa Rosa, Laguna, o kaya naman ay umorder kayo sa aming Shopee Nedi Shop. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe home. Ito pala yung sinasabi nila na Aerox sa X-Max pinagsama. Ano kaya yung kakalabasan? Tignan natin itong pinakabago na Invictus 160 ng Bristol. Tara, pag tinignan mo yung body niya, Aerox talaga yung datingan niya. May pagka-sporty, medyo brusco. Pero pag nakita nyo naman yung headlight, nakahalin tulad naman sa X-Max. May pagka-rounded ng konti yung tuka niya dito sa unahan. Gusto-gusto ko tong kulay white. Sa engine, we have 4-stroke, single cylinder, 4 valve, single overhead cam, liquid cooled na 160cc, 11.8 kilowatts, 14.7 Newton meters, 127 kilograms, tapos power to weight ratio. Pag upright sitting position tayo, malapad yung upuan. Nabot-nabot din siya ng mga Filipino height 740mm, 135mm ground clearance, built-in na passing light, safety features naman, traction control system. Suspension, telescopic forks sa unahan, twin shock naman sa likuran, debaso. Kasya nga pala dito yung TRC Racing natin na suspension. May built-in na rin na tire hugger, disc brake sa unahan, disc brake sa likuran, dual channel ABS, digital na meter panel, TFT display, 10.7 liter fuel tank capacity. Sakto lang yung laki na kanyang seat storage. Very minimalist lang din yung Dicas liquid cooled. Invictus lines lang na yellow, Bristol emblem sa magkabilang gilid. Side pocket, USB ready. Keyless na nga pala siya, netizens. Meron pa rin siyang physical key. Taillight niya, netizens, ay hawig sa Aerox version 1. Tire size ay 180/40. Sa likuran ay 120/70/14. SRP 128,000 installment. The down payment 25,760. Monthly ka for 3 years, 4,666. Para sa inyo, netizens, sulit ba tong Invictus 160?